Narito ang mga pangunahing impormasyon o mga frequently asked questions, FAQs, kaugnay ng Updating Training Basic Training, Personal Safety and Social Responsibilities, BTPSSR, at Revised Basic Training. Ano ang Basic Training? Personal Safety and Social Responsibilities, BTPSSR. Ang Basic Training, Personal Safety and Social Responsibilities, BTPSSR, ay bahagi ng mandatory basic training na tumutulong sa mga seafarer na maunawaan ang kanilang tungkulin sa kaligtasan, kalinisan at kooperasyon habang nasa barko. Ano ang legal na batayan ng bagong updating training on BTPSSR at revised basic training? Ito ay sumusunod sa latest amendments sa Table AV-124 ng STCW Code na inaprubahan sa ilalim ng IMO Resolution MSC Time 560-108 noong 23 Mayo 2024 na nagtatakda ng minimum standard of competence sa personal safety and social responsibilities. Bakit ipapatupad ang updating training on BTPSSR at revised basic training? Ito ay ipinapatupad dahil mandatory requirement ito sa ilalim ng STCWWW, Convention 1978, as amended. Bilang signatory sa nasabing convention, obligado ang Pilipinas na sumunod at magpatupad ng mga itinakdang pamantayan, kabilang ang updating training on BTPSSR at revised basic training BT upang matiyak na ang lahat ng seafarer ay qualified at sumusunod sa international standards. Magkano ang halaga ng updating training on BTPSSR? Ang halaga ng updating training on BTPSSR ay deregulated, ibig sabihin ay walang itinakdang standard na presyo ang marina. Nakadepende ito sa Maritime Training Institution, MTI, na iyong pipiliin, kaya maaaring magkaiba ang bayarin sa bawat training center. Ano ang layunin ng bagong updating BTPSSR at revised basic training? Layunin nitong tugunan ang pangangailangan para sa mga training provision na naglalayong maiwasan at matugunan ang bullying at harassment sa maritime sector, kabilang ang sexual assault at sexual harassment, upang mapanatili ang kaligtasan ng mga marino sa loob ng barko. Kailangan bang kumuha ng updating BTPSSR ang mga seafarer na nakatapos na ng lumang BT? Oo, lahat ng seafarer na mayroong existing BT ay kailangang kumuha ng updating training on BTPSSR. Simula ika-1 ng Enero 2026, ang updating training on BTPSSR ay magiging mandatory para sa lahat ng seafarer na sasampa sa mga seagoing vessel. Ano ang gagawin kung valid pa o malapit nang mag-expire ang aking COP sa BT? Kung ang iyong COP ay may higit sa 2 taon ang validity, maaari mo pa itong gamitin hanggang mag-expire, ngunit kailangan mong magkaroon ng Certificate of Training Completion mula sa Marina Accredited MTI para sa updating training on BTPSSR. Kung ito naman ay mas mababa sa 2 taon ang validity, maaari nang mag-apply para sa revalidation matapos makumpleto ang mga refresher courses, PST at FPFF, kinakailangang Sea Service. AT ang updating training on BTPSSR. Tandaan, dapat dala ng seafarer on board ang Certificate of Training Completion kasama ng valid COPBT bilang patunay na nakatapos siya ng updating training on BTPSSR. Paano kung kasalukuyan akong nasa barko? Ang mga seafarer na kasalukuyang nasa barko ay kailangang kumuha ng updating training on BTPSSR bago ang kanilang susunod na sakay. Paano kung expired na ang aking COP o ako ay isang first-time applicant? Ang mga seafarer na may expired na COP at mga first-time applicants ay kinakailangang kumuha ng revised basic training, second BT. Gaano kadalas kailangang kunin ang updating BTPSSR? Ang updating training on BTPSSR ay may kabuuang 8 oras o isang araw na training at ito ay isang beses lamang kailangang kunin ng seafarer. Ano ang magiging tungkulin ng mga manning agency at shipping company
sa pagpapatupad ng Updating BTPSSR. Simula 1 de Enero de 2026, ang updating training on BTPSSR ay magiging mandatory na para sa lahat ng seafarer na sasampa na sa mga seagoing vessels. Pinapaalala ng Marina na responsibilidad ng licensed manning agencies or shipping companies na tiyaking ang lahat ng seafarer na kanilang ipapadala ay nakakumpleto ng updating training on BTPSSR at may valid COP sa basic training.